Alalahanin natin na pagputok ng bulkan, talagang puro lahar buhangin. Ito yung major barangay na tinamaan ko or natabunan talaga nung pagputok ng bulkan pinagputok. Pinikwento ko to kasi gusto kong i-point out na kailangan namin sumabay agad-agad. Kailangan namin at least kahit pa paano may mapakinabangan kami sa community kasi majority ng area or the entire old barangay Inararo is covered by lahar. And take note, when we say lahar, ano pong ginagawa sa lahar? Pinakuwari ko to. So in short, kami yung nagsusupply ng lahat ng buhangin na napupunta din sa baba. And what is it for us? For the longest period of time, wala pa naman. So if we can, kung kaya namin madaliin din kahit paano yung pag-adapt doon sa pag-develop ng aming sites na pwede namin pagkakitaan for ecotourism. Sustainable ecotourism person. In terms of management level sa loob, is kami yung nandun nagsasabi kung pwede o hindi. At kung sino yung mga tao or yung mga investors na gusto namin papasok. We don't just simply papasok lang ng papasok kung sino yung mag-invest. Pinipili din namin. So basta ang full setup is ang community ang mag-manage ng resources sa loob. Pati yung mga guys na yun. And then, pati yung kung gaano maraming foot traffic lang allowed for the day. So we are not just here simply just to make money. We are here to maintain, to make it sustainable for us. Partnership among the community, private individuals, locals. Sa bawat book po ninyo, makakapag-prepare po kami to make it more sustainable. Para na sa gano'n, yung preparation namin coming the rainy season, na paghahandaan namin. As the new selected or elected Indigenous Peoples Mandatory Representative, I make sure that everything is actually in line. In terms of communication, documentation, and all the legalities, and all the yung pagsunod sa kung ano man hinihingi ng batas, doon sa mga requirements na kailangan ma-fulfill, I'm all for that. Kasi gusto ko, ang goal ko is maging isang magandang ehemplo ang Porac Cavite 123 in terms of such kind of development. Na masabi natin na, pwede pala. Hindi lang po ang AITA ng Porac, meron ang indigenous group ang Region 3. Meron po tayo sa Botolan, meron tayo sa Capas, meron tayo sa Bataan. Meron din tayo sa Subic. Gusto ko, itong ganitong sistema ma-replicate din ko sa ibang indigenous community. In the future, hindi na natin tinatanong ang mga katutubo na asan yung pruweba ninyo na inyan. Dahil sila na talaga yung legitimong nagpapatakbo ng kanilang mga resources na meron sila.